Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil may mahalagang balita ako para sa inyo ngayong Nobyembre at Disyembre 2025. Maraming seniors ang nalilito, maraming nakakatanggap ng mga fake news sa Facebook at YouTube tungkol sa diumano'y malaking dagdag sa pensyon. Pero ako, bilang kaibigan ninyo, ay magsasabi sa inyo ng totoo, ng eksaktong impormasyon na kailangan ninyong malaman para hindi kayo maligaw ng landas. Ang totoo, walang bagong universal 11,000 piso pensyon para sa lahat ng senior citizens gaya ng kumakalat sa social media. Yan ay fake news na napatunayang mali ng Rappler at ng iba pang fact-checkers. Pero huwag kayo mawalan ng pag-asa dahil mayroon pa ring mga tunay na benepisyo at pensyon na nararapat sa inyo. At ang kailangan lang natin ay malaman kung sino ang qualified, magkano ang matatanggap, at kailan ito ibibigay. Ang December ay palaging espesyal dahil ito ang buwan ng 13th month pension para sa SSS at GSIS pensioners. At mayroon ding social pension para sa indigent seniors na 1,000 piso bawat buwan na tuloy-tuloy pa rin ngayong 2025. Kaya mahalaga na maintindihan natin kung nasaan tayo sa listahan, kung ano ang totoong halaga ng ating matatanggap, at paano natin maiiwasan na makaligtaan ang perang nararapat sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ng malinaw ang 3 pangunahing pension programs na available sa Pilipinas para sa mga seniors. Una, ang SSS o Social Security System Pension para sa mga dating manggagawa sa private sector, overseas Filipino workers at self-employed. Pangalawa, ang GSIS o Government Service Insurance System Pension para sa mga dating government employees. At pangatlo, ang social pension para sa indigent senior citizens na pinapamahala ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Hindi lahat ng senior ay qualified sa lahat ng programa. Ito ang dahilan kung bakit maraming nalilito. Kaya pag-usapan natin isa-isa. Kung ikaw ay dating nagtatrabaho sa private company, nag-abroad bilang OFW o naging self-employed at nag-contribute sa SSS, ikaw ay may karapatang makatanggap ng SSS Retirement Pension. Ang batayang monthly pension ay depende sa dami ng inyong contributions at sa edad ninyong nag-retire. Maraming pensioners ang nakakatanggap ng average na 2,200 piso hanggang 7,000 piso bawat buwan, depende sa contribution history. Pero ang maganda rito, tuwing Disyembre, lahat ng SSS pensioners ay tumatanggap ng 13th month pension. Ibig sabihin, ikaw ay makakatanggap ng doble ang iyong regular na pensyon sa buwan ng Disyembre. Kung ang regular monthly pension mo ay 3,000 piso, makakatanggap ka ng additional 3,000 piso bilang 13th month, kaya 6,000 piso in total ang mapupunta sa iyong account sa Disyembre. Bukod pa dito, simula 2017, may additional 1,000 piso benefit din ang bawat SSS pensioner on top of their regular monthly pension. Ito ay permanenteng dagdag na, hindi one-time lang. Ang schedule ng pagbibigay ng SSS pensyon ay nahahati sa 2 batch. Batch 1 ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay mula 1st to 15th ng buwan. Ito ang mga unang makakatanggap, usually sa huling araw ng Nobyembre o unang linggo ng Disyembre para sa December pension at 13th month. Batch 2 naman ay para sa mga may date of contingency mula ika-16 hanggang katapusan ng buwan at sila ay makakatanggap usually sa unang linggo ng Disyembre din. Ang ika-13 buwan at Disyembre pensyon para sa 2024 ay na-release na ng SSS as early as November 29, worth 32.19 na bilyon para sa 3.6 na milyon pensioners. Para sa 2025, ang expectation ay same schedule.
ang November at December pension kasama ang 13th month ay i-release ng maaga bago pa magpasko. Kaya importante na updated ang inyong bank account sa SSS at naka-enroll ang inyong UMID card bilang ATM para automatic ang credit. Ngayon, para naman sa mga dating government employees, ang GSIS ang namamahala ng inyong pensyon. Ang GSIS pension ay generally mas mataas kumpara sa SSS dahil mas mataas ang salary grade ng government employees at mas matagal din ang service years. Ang average GSIS pension ay umaabot ng 5,000 hanggang 18,500 piso o higit pa, depende sa position at years of service. Tulad ng SSS, ang GSIS pensioners ay tumatanggap din ng 13th month pension tuwing Disyembre, kaya doble rin ang kikitain sa last month ng taon. Ang release date ng GSIS pension ay fixed every 8th ng buwan. Ibig sabihin, sa Disyembre 2025, ang regular December pension ninyo ay mare-release on or before December 8. Kung ang December 8 ay weekend o holiday, mare-release ito sa last working day before the 8th. Ang ika-13 buwang pension naman ay usually kasabay ng Disyembre pension, kaya sa Disyembre 8 din ito mare-release. Ibig sabihin doble ang kikitain ninyo sa araw na iyon. Importante na malinaw ang inyong bank account details sa GSIS at naka-enroll kayo sa e-card o UMID para sa auto-credit. May mga pensioners na hindi pa updated ang kanilang bank information kaya na-delay ang kanilang pension. Iwasan ito by visiting the GSIS office o gamit ang GSIS Touch mobile app para i-update ang inyong details. Kung hindi ninyo nare-receive ang pension ninyo sa tamang schedule, unang i-check ang bank account ninyo kung may delay sa processing at kung wala pa rin, kontakin agad ang GSIS hotline o pumunta sa nearest GSIS office. Ang pangatlong programa, anday tubari para sa mga walang kakayahang magbayad ng SSS o GSIS contributions noon ay ang social pension para sa indigent senior citizens na pinapamahala ng DSWD. Ito ay monthly stipend na 1,000 piso bawat buwan para sa mga senior citizens na walang regular na income, walang pensyon mula sa SSS, GSIS o private insurance at identified bilang indigent under the listahanan database. Ang programa na ito ay hindi contributory, ibig sabihin kahit hindi kayo nag-contribute noon, qualified kayo basta 60 taong gulang at pataas kayo, walang regular income at indigent ang classification ninyo. Noong 2022, nag-double ang social pension mula 500 piso to 1,000 piso buwanan dahil sa Republic Act number 11,916. Para sa 2025, ang allocation ng government para sa programa na ito ay 49.8 bilyon para sa 4,085,066 na indigent seniors nationwide. Ang release ng social pension ay quarterly. Ibig sabihin, every 3 months kayo makakatanggap pero in one lump sum. Halimbawa, sa quarter na Oktubre-Disyembre, makakatanggap kayo ng 3,000 piso in one go. 1,000 piso times 3 months. Ang next payout para sa last quarter ng 2025 ay expected na around December o early January 2026. Ang paraan ng pagbibigay ay through cash payout sa barangay o municipal hall o through bank account kung meron kayo. Importante na updated kayo sa inyong barangay at sa DSWD Regional Office para hindi kayo makaligtaan sa listahan. Maraming seniors ang hindi alam na qualified sila. Kaya kung wala kayong pensyon mula sa SSS o GSIS, hindi kayo may regular income, at mahigit 60 taon old na kayo, pumunta sa inyong barangay at magtanong kung qualified kayo sa social pension. Ang isang importanteng alerto na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa mga fake news at scams na kumakalat online.
Maraming YouTube channels at Facebook pages ang nag-claim na may 6,000 piso o 11,000 piso universal pension na raw para sa lahat ng seniors starting 2025. Ito ay hindi totoo. Ang totoo, ang House of Representatives ay nag-approve ng House Bill 10,423 noong Mayo 2024 para sa Universal Social Pension, pero ito ay pending pa rin sa Senate hanggang ngayon, November 2025. Kahit ma-approve ito, ang provision ng bill ay 500 piso lang monthly para sa 60 hanggang 69 na taong gulang at 1,000 para sa 70 pataas. Wala doon ang 11,000 na sinasabi ng mga scammers. Kaya huwag kayong maniwala sa mga video na nag-promise ng sobrang laking pera na hindi realistic. Always verify sa official government websites tulad ng dswd.gov.ph, sss.gov.ph, at gsis.gov.ph. Bukod sa mga pangunahing pensyon na ito, mayroon ding mga hidden benefits na hindi lahat ng seniors ay alam. Una, ang Expanded Senior Citizens Act ay nagbibigay ng 20% discount sa maraming produkto at serbisyo tulad ng food, medicines, transportation at recreation. Bukod pa dito, may VAT exemption din sa first 1,300 pesos worth of purchases bawat transaction. Pangalawa, ang Centenarians Act ay nagbibigay ng 100,000 piso cash gift sa mga seniors na umaabot na ng 100 taong gulang. Ito ay birthday gift mula sa government at kung may pending legislation pa, ang budget para dito ay 3 bilyon para sa 2025. Pangatlo, ang PhilHealth ay may libreng hospitalization benefits para sa seniors, kaya siguraduhing updated ang inyong PhilHealth membership. Pang-apat, maraming local government units ay nag-aalok din ng additional monthly stipend o quarterly cash assistance para sa seniors sa kanilang locality, kaya magtanong kayo sa inyong city o municipal hall kung may ganung programa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tips para maximizing ang inyong retirement income at para hindi kayo makaligtaan ng mga payout. Una, always update your bank account details sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang na-delay ang pension dahil expired na ang kanilang ATM card o hindi updated ang account information. Kung gusto ninyong magpalit ng bank, kailangan ninyong mag-file ng Change of Disbursement Account Enrollment o DAEM form sa SSS o GSIS office. Pangalawa, enroll sa online portals tulad ng MySSS at GSIS Touch Mobile app para masubaybayan ninyo in real time ang status ng inyong pensyon. Mayroon ding SMS alerts na available kaya i-register ang inyong mobile number para makareceive kayo ng notification kapag credited na ang pensyon ninyo. Pangatlo, if you're qualified sa multiple benefits, kunin lahat. Maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang kunin ang senior citizen discount habang tumatanggap ng pensyon. O pwede rin nilang i-apply ang additional benefits mula sa local government habang naka-enroll sa DSWD Social Pension. Ang isa pang mahalagang tip ay mag-plan ng budget. Kung alam ninyong sa Disyembre ay doble ang kikitain ninyo dahil sa 13th month pension, i-set aside ang kalahati para sa emergency fund o para sa gastos sa Enero na usually ay mahirap na buwan pagkatapos ng Pasko. Huwag agad gastusin lahat sa Disyembre, kundi mag-iwan kayo para sa January expenses. Maraming pensioners ang nalulunod sa utang dahil ubos na ang pera by January. Fifth, magtabi ng pera para sa health emergencies. Kahit may PhilHealth benefits, maraming out-of-pocket expenses pa rin, kaya maganda na may health fund kayo na hinuhugot mula sa monthly pension ninyo. Sixth, kung may mga anak o kamag-anak na pwedeng tumulong, huwag kayong mahiya na humingi ng suporta, lalo na kung kulang ang pensyon ninyo sa monthly expenses. Ang family support ay importante at legal obligation din ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang under the law. Ngayon,
Pag-usapan natin ang possible reductions o clawbacks na maaaring mangyari. Una, kung kayo ay may outstanding loan sa SSS o GSIS, ang monthly pension ninyo ay mababawasan ng monthly amortization ng loan na yon. Halimbawa, kung may 2,000 pisong buwan ng pensyon ka pero may 500 pisong buwan ng loan payment, ang matatanggap mo lang ay 1,500 piso. Kaya importante na bayaran agad ang mga utang para full ang pensyon ninyo. Pangalawa, kung ang DSWD ay natuklasan na hindi na kayo qualified sa social pension, halimbawa, nakahanap kayo ng regular income o tumatanggap na kayo ng suporta mula sa anak na nagtatrabaho, pwede nilang i-stop ang inyong social pension. May review process ang DSWD every 2 years para i-verify ang eligibility ng bawat beneficiary. Pangatlo, kung may tax liabilities kayo mula noon na hindi pa nabayaran, pwedeng i-garnish ng BIR ang pensyon ninyo, pero ito ay rare case lang at usually para lang sa mga may malaking unpaid taxes. As general rule ay yung SSS, GSIS ay yung social pension ay tax-exempt. Ibig sabihin hindi taxable ang income ninyo mula dito. Ang isa pang importante ay ang tungkol sa survivor's pension. Kung ang SSS o GSIS pensioner ay pumanaw na, ang legal spouse at dependent children ay may karapatang makatanggap ng survivor's pension. Ang survivor's pension ay percentage ng original pension ng namatay na pensioner. Sa SSS, ito ay usually 100% kung isang dependent lang o divided kung maraming dependents. Sa GSIS, same principle din. Ang dependent children ay covered hanggang 21 taong gulang o hanggang 25 kung nag-aaral pa o walang age limit kung permanently incapacitated. Kaya kung may namatay na kamag-anak na pensioner, agad na mag-apply ng survivor's pension para hindi makaligtaan ang benefit na yon. Para sa mga seniors na bedridden o hindi na makalakad, pwedeng magpadala ng authorized representative para kumuha ng pensyon sa kanilang behalf. Kailangan lang ng authorization letter, valid ID ng representative at valid ID ng senior citizen. Kung ang payout ay through bank, mas convenient kasi automatic ang deposit at hindi na kailangan pumunta sa barangay o office. Kaya importante na may bank account kayo kahit basic savings account lang para sa ease of transaction. Hingi ngayon sa ito ang konkretong payo ko sa inyo para sa Nobyembre at Disyembre 2025. Kung kayo ay SSS pensioner, expect ninyo na ang 13th month pension at December pension ay marirelease ng maaga, around late November or first week of December, same sa ginawa ng SSS last year. I-check ninyo ang bank account ninyo around November 29 onwards kung nandoon na ang payout. Kung kayo ay GSIS pensioner, mark your calendar sa December 8, 2025. Yan ang expected release date ng inyong December pension at 13th month. Kung kayo naman ay social pension beneficiary ng DSWD, expect ninyo na ang Q4 payout na covering October to December ay marirelease around late December o early January 2026. Kaya huwag kayong magpanik kung hindi pa dumating sa early December. Contact your barangay or DSWD office para malaman ang exact schedule sa inyong area. Bukod pa rito, kung hindi pa kayo naka-enroll sa anumang pension program pero alam ninyong qualified kayo, ngayon na ang tamang panahon para mag-apply. Pumunta sa SSS branch kung may contributions kayo noon or pumunta sa DSWD or barangay kung qualified kayo sa social pension. Ang application process ay simple lang. Kailangan ninyo ng birth certificate o valid ID na may birth date, indigency certificate mula sa barangay kung para sa social pension, at bank account details kung meron. Ang processing time ay usually 10 hanggang 30 working days, kaya kung mag-apply kayo ngayong early November, baka sakaling makareceive na kayo ng payout by December or early next year.
Ang huling paalala ko sa inyo, mga kababayan, ay huwag kayong maniwala sa mga promising na madaling pera o instant pension na hindi realistic. Ang lahat ng legitimate pension programs ay may proseso, may requirements, at may schedule. Kung may nag-aalok sa inyo na instant payout, basta magbigay kayo ng processing fee or advance payment, yan ay scam na yan. Ang government pension programs ay libre ang application at walang processing fee na kailangan bayaran. Protect yourselves from scammers, lalo na sa social media kung saan maraming fake news at fake pension schemes. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo, ang Nobyembre at Disyembre 2025 ay espesyal na buwan para sa lahat ng senior pensioners dahil ito ang panahon ng ika-3 buwan na pensyon para sa SSS at GSIS. At ito rin ang quarter kung kailan marirelease ang social pension ng DSWD. Alamin ninyo kung nasa listahan kayo, i-verify ang inyong bank account details, i-check ang schedule ng payout at magplan ng budget para hindi kayo mahirapan sa Enero. Huwag kayong magpapaniwala sa fake news, always verify sa official sources, at protektahan ninyo ang inyong sarili mula sa mga scammers. Ang gobyerno ay nandito para sa inyo at ang pensyon na ito ay karapatan ninyo bilang senior citizen na nag-contribute sa bayan. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang mga impormasyong ito sa inyo. Mag-ingat kayo palagi at God bless us all.